Terrence Romeo, biktima ng umano'y silent ban sa PBA at ito rin daw ang dahilan kaya kahit may mga gustong kumuha sa kanya pabalik sa PBA, no show pa rin to. Totoo nga ba itong tinatawag nilang silent ban na pinamumunuan daw ng isang direktor bagamat na silent ban si Romeo? Pero maganda pa rin daw ang katayuan ng karera niya ngayon sa mga ligang labas at mas ginaganahan pa daw si Romeo na maglaro dito kaysa PBA. Justin Brownlee, hindi sumipot at iniwan sa ere ang Meralco? Tara! Si Terrence Romeo po ngayon ay hindi pa naman humihinto sa paglalaro. Bale sa pagbabasketball pa rin niya binubuhos ang kanyang oras at nakakaipon daw siya ng malaki sa mga binibigay sa kanya ng paligang barangay. Marami ang nagsasabi na mas satisfied na nga raw tingnan si Romeo sa paglalaro sa labas kaysa PBA. Pero ano nga ba itong tinatawag nilang silent ban? Ayon sa akin nalalaman, isa silent ban ka ng mga nasa taas kapag trip ka nila kahit walang mabigat na rason. Kung gusto ka nilang iban ka talaga. Ayon sa mga rumors na may hiningi daw si boss na pabor sa kanya pero hindi siya pumayag at dun daw yun ang simula. Base sa mga sinasabi ni Mark Cardona tungkol sa silent ban, sigurado daw siya na si Romeo ay na silent ban talaga gaya ng nangyari umano kay Joseph Yeo, Chris Lutz, Sol Mercado at Greg Slaughter. Ang hindi lang ako sigurado kung meron ang PBA niyan pero para kay Cardona, nagsasabi daw talaga siya ng buong katotohanan nung pinost na isang vlogger ang tungkol sa komento niya sa PBA na wala naman daw silang kibo at ang sabi pa, kagagawan daw to ng isang direktor sa PBA. Kahit wala tayong pangalan na sinasabi, kayo nang balang humusga. Hindi ko rin alam kung bakit nasabi ito ni Cardona or kung may nakapagbigay din ba sa kanya ng impormasyon na ganito. Kung totoo ang sinasabi ni Cardona, bakit si Greg ay welcome naman sa PBA? Ayon kay Kume, na pwede naman siyang bumalik anytime basta may kumuha lang sa kanya na team. At ito nga rin ang plano niya at ang sabi, pinagsisisihan daw niya ang mga sinabi niya tungkol sa PBA. Sa ngayon, hindi na mahalaga kay Romeo kung ban siya sa PBA o hindi dahil ayon kay Snowbadwa, malaki daw ang kitaan ni Romeo sa labas ng liga. At alam niyo ba na si Romeo kumikita lang naman ng 150,000 kada laro at halos araw-araw siya naglalaro. So kung si Romeo kumikita ng 500,000 bilang buwan ng sahod sa San Miguel, halos 4 na games lang niyang kikitain yan sa ligang barangay. Ang disadvantage lang yan ay kung paano kung walang laro. Di bokya lang din ang aabutin niya. Hindi kagaya ng sa PBA na kahit walang laro may tatanggapin ka pa rin as long as naka-under contract ka sa kanila. Para sa akin kahit hindi ban si Romeo sa PBA kung maraming offer sa labas, wag na muna siyang bumalik. Dito naman tayo sa ating breaking news, Justin Brownlee, iniwan na parang bula ang Meralco. Ayon sa spin si JB ay dapat matagal nang bumiyahe 2 or 3 days ago at nakakapagtaka na mukhang alam din ng EASL ang tukol dito. Base sa kanilang website preview na sa Meralco roster, hindi naman nila nabanggit ang tungkol kay JB so parang alam na nila agad na walang Brownlee ang Meralco or walang nakapag-inform sa kanila na dapat pala si Justin Brownlee ay kasama sa Meralco roster. Ano kaya nangyari kay Justin Brownlee? Ayon kasi sa Meralco na wala namang sinabi si JB na hindi siya sisipot or kung may injuries man, dapat mas maaga yung sinabi ito sa staff para makahanap pa sila ng import na ipapalit sa kanya. Bakit kaya nangyari to? May kinalaman kaya ang boss ng SMC sa hindi pagsipot ni JB? Sa nalalaman ko, si Alchua pa nga raw nagreto kay JB na gamitin ang import nila sa ESL. Total, Philippine Cup naman ang conference sa PBA. Sana hindi masira ang imahe ni JB nito dahil sa ginawa niya, lalo na ng mga fans ng MVP group. Sayang no, ito na sana ang chance na makapag-team up si RSJ tsaka si JB at sa team na yan magkakaroon na rin ng big boost at big chance ang Meralco finally makuha ang corona na mahirap makuha ng isang PBA team dito. Iba din kasi ang kalibre ni JB kasi tumitira siya ng at least 57% from the field at 58% sa 2-point field. Pero nandyan naman din sa kanila si RSJ na may mataas din ang shooting percentage kasama din dito si Ismael Romero. Sa palagay nyo, malaki pa rin ba ang chance ng Meralco na tumapak sa final stage under RSJ at Romero? Or hindi pa rin kakayanin ng Meralco kasi mas malakas talagang hata kapag nandyan si Justin Brownlee?